ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino tiniyak ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagsisimula ng bantang panghuhuli ng China sa itinuturing na trespassers sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Pilipinas formal na hiniling sa United Nations na palawigin pa ang ating boundaries sa pinagtatalunang bahagi ng South China Sea. Chinese Embassy umapila sa Pilipinas na ipagbawal na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. At Department of Migrant Workers kinumpirma na nailigtas na ang 21 Filipino seafarers na sakay ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Isa pang Pinoy seafarer na sakay ng bulk carrier patuloy na pinaghahanap. Una sa ating mga balita. Ngayong araw ang itinakda ng China na simula ng panghuhuli sa mga umano'y papasok ng iligal sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, may ginawa na silang paghahanda upang bigyan ng proteksyon ang ating mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng China sa kanilang bantang panghuhuli sa mga umano'y trespasser sa kanilang inaangking teritoryo sa South China Sea ngayong araw June 15, muling tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na poproteksyonan nila ang ating mga kababayang mangingisda. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea dahil nandyan ang sandataang lakas at iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa proteksyon nila. No, atin pong itong exclusive economic zone na ito, we have the right to exploit the resources in the area. Right. So kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard ay nandyan. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Hinikayat ng general ang mga mangingisda na huwag matakot at magpatuloy lamang sa kanilang regular na pangingisda sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon kay General Browner, may ginagawa na silang kaukulang paghahanda hinggil dito. So tayo naman sa Armed Forces of the Philippines, we have made some preparations. Kasama po natin dito yung Philippine Coast Guard, Philippine National Police, yung PFAR, and the other agencies who are concerned also. So kasama rin natin dito yung hindi lamang tayo na nasa uniform services, but also the other government agencies, and especially yung mga mismong mangingisda natin. Aniya ang problema sa West Philippine Sea ay hindi lamang problema ng mga mangingisda, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat lamang na magkaisa ang lahat na manindigan sa ating sariling teritoryo bilang isang bansa. Kabilang ang West Philippine Sea sa inaangking teritoryo ng China na sumasaklaw hanggang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, naging matagumpay ang pinakabagong resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Very successful po yung ginawa nating last RORE or resupply mission. Pero hindi na po natin babanggitin yung mga detalye. But it's enough to say that we will continue bringing supplies to our troops. We will continue rotating our troops in all the features that we are occupying in the West Philippine Sea. And we will continue to protect our territory and our sovereign rights. Hindi na idinitalye kung sa paanong paraan na ihatid ang supply, pero wala na raw naagaw na supply ang mga Chinese Coast Guard. May iba't ibang opsyon o paraan na isinasagawa ang AFP para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre
at iba pang maritime feature ng bansa. Kasabay ang pagtiyak na hindi lalala ang sitwasyon sa lugar. We made sure na hindi na po maagaw yung mga supplies natin. But at the same time, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan, as stated by our president, is that dapat ay pigilan natin ang gera. No, we have to prevent war. But at the same time, we have to exert our rights in the West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na hiniling ng Pilipinas sa United Nations na palawigin pa ang ating boundary sa pinagtatalunang bahagi ng South China Sea. Sa inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi nito na sa pamamagitan ng Philippine Mission to the UN sa New York City, isinumiti ngayong araw ang petisyon sa Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS. Ang CLCS ang governing body para sa implementasyon ng UNCLOS sa pagtatatag ng outer limits. Nakasaad dito ang pagbanggit sa Article 76 ng UN Convention on the Law of the Sea kung saan isinasaad na ang isang coastal state gaya ng Pilipinas ay may karapatan na magtatag ng mga panlabas na limitasyon sa continental shelf na binubuo ng seabed at subsoil ng submarine areas na aabot ng lampas 200 nautical miles, ngunit hindi hihigit sa 350 nautical miles mula sa mga baseline. Ang hakbang na ito ang ginawa kasunod ng dumadalas na harassment ng China sa lugar. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsumite ng petisyon para sa Extended Continental Shelf ang Pilipinas. Umapila ang Chinese Embassy sa Pilipinas na ipagbawal na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa Embahada ng China, ito'y dahil nagiging pugad na ng mga seryosong krimen ang POGO, gaya ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Dagdag pa ng Chinese Embassy, nagdudulot na ng panganib sa Pilipinas at China ang mga POGO na nagbibigay dungis sa imahe at interes ng dalawang bansa. Muling binigyang diin ng Embahada ng China ang kanilang commitment na protektahan ang karapatan at interes ng Chinese citizens. Kaya't naniniwala ang mga ito na dapat nang iban ng Pilipinas ang mga POGO. Inilabas ng Chinese Embassy ang pahayag kasunod ng ginawang raid sa isang POGO hub sa Porac, Pampanga, kung saan nasagip ang ilang mga dayuhan, kabilang na ang mga Chinese na biktima ng torture. Maaaring makaapekto sa ekonomiya ang dagdag na requirements sa pagkuha ng visa ng mga Chinese tourists na pupunta sa Pilipinas. Ito ang pahayag ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA matapos i-anunsyo ng Department of Foreign Affairs ang mas pinahigpit na visa application sa bansa para sa mga turista mula sa China. Ayon sa grupo ng mga travel agency, maring mapanghinaan ng loob at mapigilan nito ang pagbisita ng Chinese tourists na malaki ang kontribusyon sa kita ng bansa. Nauna nang sinabi ng DFA na ito ay ipinatupad sa gitna ng maraming fraudulent visa applications na natanggap ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa China. Binigyang diin naman ng ahensya ang hangarin nito na maging mas ligtas at episyente ang pagpasok ng mga banyagang turista. Sinuportahan naman ng Bureau of Immigration ang hakbang na ito ng DFA. Isang Pilipinong tripulante ang kumpirmadong nawawala matapos ang pag-atake ng Houthi rebels sa isang bulk carrier na naglalayag sa Red Sea nitong Miyerkules. Karamihan sa mga tripulante ng nasabing barko ay mga Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, muli nilang pag-aaralan ang kanilang pulisiya sa mga merchant vessel na dumadaan sa mga high-risk area gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. Itong balita ni Ryan Lacanlale.
Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na mayroong 22 Pilipinong tripulante ang bulk carrier na MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Southern Red Sea nitong Miyerkules, June 12. Isa sa mga ito ang nawawala. We also have noted that there is one of the 22 who is missing. Tinamaan yung barko kasi sa maselang bahagi, sa engine room also naapektuhan, which was flooded, and right now we are still in the process of trying to ascertain or trying to account for the one particular seafarer on that ship, and we're praying that we could find him. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakausap na niya ang mga Pilipinong nakaligtas sa pag-atake, kabilang na ang kapitan ng barko. Bukod sa nawawala, tiniyak ng kapitan na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino seafarers. Nagsagawa na ng rescue operation ng mga otoridad sa barko na nasa gitna pa ng karagatan. Ayon kay Secretary Kakdak, mayroong pagsang-ayon ang mga tripulante sa pagdaan nila sa Red Sea. Yes, there had been approval or assent or consent from the seafarer side with respect to taking part in that voyage. Kaya ang kagawaran muling susuriin ang patakaran sa mga merchant vessel na dumadaan sa mga lugar na nasa high-risk area. But having said that, given this incident, we will review the current policies, the current processes, and whether we could still further strengthen to seek more adequate protection for our seafarers. Nitong mga nakaraang buwan ay naghigpit ang Department of Migrant Workers at ipinatupad ang right to refuse sailing ng mga tripulante na dumadaan sa warlike zone at high-risk area gaya ng Red Sea at Gulf of Aden, bilang tugon sa tumataas na banta sa shipping industry dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa mga barko. Bukod sa MV Tutor, may isa pang barko na inatake ang mga rebelding Houthi sa Gulf of Aden, ang MV Barbena. Inaalam pa ng DMW kung may Pilipinong tripulante na sakay ang barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang isinagawang rescue operation sa 21 Pilipinong tripulante na sakay ng MV Tutor na inatake ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Sa punong balitaan ngayong umaga sa Quezon City, inihayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nasa maayos ng kalagayan ang mga ito matapos masagip ng Combined International Forces kagabi. Dinala mga ito sa isang ligtas na pantalan, pero patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isang Pinoy na nawala matapos ang pag-atake at pagpapasabog sa bulk carrier. As of around 10:30 to 11 p.m. last night, nagkaroon ng rescue, no? Ang combined international forces doon, and na extract from the ship kasi yung ship was adrift in the southern Red Sea. Immobilized siya but stable, okay, hindi siya lumubog. So in-extract yung 21 Filipino seafarers, and they were boarded onto a security forces ship and taken to safer port. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay ng katiyakan na may ginagawa ng hakbang ang pamahalaang Pilipinas upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong nakasakay sa merchant vessel na MV Tutor na itatake ng Houthi rebels. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa ating mga tama na Filipino seafarers na nakasakay na yung MV Tutor na binomba at ngayon hindi malaman ang gagawin, meron lahat ng maaaring gawin na ginagawa na namin.
Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tripulanteng Pinoy na nakasakay sa MV Tutor. Noong Miyerkules June 12, inatake ng Houthi rebels ang MV Tutor sa Red Sea at Gulf of Aden. Isa sa 22 Pinoy seafarers ang naiulat na nawawala. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnay na ang pamahalaang Pilipinas sa United Kingdom Maritime Trade Operations upang madala muna sa ligtas na lugar ang mga Pilipino. Nagko-coordinate kami sa UK Maritime Trade Operations. Naghahanap kami ng paraan para madala kayo muna sa Djibouti. Mula sa Djibouti, gumagawa rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. Kaya patuloy ang aming paghanap ng tulong sa ating mga kaibigan para madala na kayo sa Djibouti. Bago ang pag-atake ng Houthi sa MV Tutor, naghigpit na ang pamahalaang Pilipinas sa Pinoy seafarers na sumakay sa barko na dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kinakailangan magsumite ang manning agency ng guarantee letter na ang mga pasahero cruise ships na may Pinoy crew members ay hindi dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden na tinukoy bilang warlike zones. Bukod dito, required rin ng manning agencies na magsumite ng detalyadong itinerary ng vessels kapag pinoproseso na ang employment contracts o bago ang deployment ng crew. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dahil sa insidente na ito, muli nilang rerepasuhin ang kasalukuyang mga polisiya at proseso upang mapalakas pa ang mga hakbang upang maproteksyonan ang mga tripulanteng Pinoy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkaroon ng pagpupulong kamakailan ang Maritime Industry Authority ng Pilipinas kasama ang mga kinatawan ng bansang Greece kung saan pinag-usapan ang mga gagawing upgrade sa maritime education at training ng mga marino. Ayon sa maritime officials ng dalawang bansa, mahalaga na mapag-ibayo ang ginagawang training sa mga marino upang makapag-agapay sa mga development at bagong teknolohiya sa shipping industry. Kapwa nagpalitan ng mga ideya ang Pilipinas at Greece kung papaano mapag-ibayo ang mga plano at programa para sa maritime education at training na mapakikinabangan ng mga seafarer at maritime stakeholders ng dalawang bansa. Nagbigay na ng pahayag si First Lady Liza Araneta Marcos matapos na mag-viral ang isang video kung saan makikitang ininuman ng unang ginang ang wine glass ni Senate President Chis Escudero. Nangyari ang insidente noong Miyerkules ng gabi sa idinaos na Vendinur sa Malacanang. Sa isang eksklusibong statement na inilabas ng First Lady sa isang radio station, sinabi nito na walang ideya ang netizens kung gaano siya kalapit kay Senate President Chis Escudero na matagal ng panahon. Ayon pa sa unang ginang, tila nabigyan ng maling interpretasyon ang kanyang pagiging malapit kay Senator Chis. Aniya, magkakilala na sila noon pa ni Escudero sa panahon ng kanilang law school. Noong gabi ng Vendinur, nilapitan umano siya ni Chis kung saan binati siya nito at nakipagtawanan at pagkatapos ay inalok siya ng inumin. Dito na kinuha ng First Lady ang wine glass at pabiro umanong sinabi na hindi malamig ang wine. Nauna nang sinabi ni Senator Escudero na ikinukonsidera niya bilang pagiging gentleman ang paghihintay sa mga kababaihan. Bagaman maaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Dagdag pa ng mambabatas, hindi dapat minamasama ang anumang pagkakataon na magpakamaginoo sa sinumang ginang o binibini. Tinutulan ng isang makabayan black lawmaker ang panukalang paglipat ng House of Representatives sa Bonifacio Global City sa Taguig. Samantala, sinang-ayunan naman ng ilang kongresista ang pagrepaso sa ipinatatayong Senate Building. Ito ang balita ni Rosa Ricos.
Pagsasayang ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo ang paglilipat ng House of Representatives sa Bonifacio Global City Taguig, malapit sa bagong gusaling itinatayo para sa Senado. Ito ang posisyon ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng panukalang relocation ng Kamara. Mariin itong tinututulan ng plano lalo na't batay sa pag-aaral. Mayorya rin ng mga empleyado sa Kamara ang tutol sa panukalang relokasyon. Dagdag pa nito, sapat na ang kasalukuyang house premises para sa mga mambabatas at staff. Mas mainam din kung pagtuunan na lamang anya ng pansin ng liderato ng Kamara ang pagsaayos ng ilang kwarto sa 6th floor. Gayun din ang pagbibigay ng prioridad sa mga serbisyo para sa kapakanan ng publiko. Samantala, sinang-ayunan naman ng ilang House leaders ang pagsasagawa ng comprehensive review sa ipinatatayong bagong gusali ng Senado sa Taguig City. Mula sa initial budget na 8.9 billion pesos, umabot umano sa 23.3 billion pesos ang nagagasto sa proyekto. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon, Zambales 1st District Representative, dapat maging top priorities ang transparency at accountability. Para naman kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa ring Assistant Majority Leader, mainam nang agad na naaaksyonan ang concern at naipapaalam sa publiko. May buwelta naman Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III sa Young Guns ng Kamara. Pasaring nito sa mga kongresista, silipin din ang paglobo ng budget ng House of Representatives para sa taong ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ngayon ang Land Transportation Office sa mga motorista kaugnay sa panibagong text scam na nagpapadala ng messages at notifications tungkol sa umano'y traffic violations mula sa ahensya. Paglilinaw ng LTO, hindi sila nagpapadala ng notification ng traffic violations sa pamamagitan ng text message o anumang messaging app. Babala ng ahensya, ginagamit ito ng mga scammer upang ma-access ang mga maseselang impormasyon ng biktima gaya ng bank at e-wallets upang makuha ang laman nito. Sakaling i-click ito ng biktima, agad umanong mariredirect ang user sa bogus na LTO site at kukunin ang detalye ng kanilang plaka at ilang personal information. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang LTO sa PNP at DICT para agad na mahuli ang mga nasa likod ng nasabing text scam. Itutuloy ng isang pasahero ang pagsasampa ng kaso laban sa jeepney driver na sangkot sa body shaming at pagpapababa sa kanya sa public transport. Kasunod ito ng paghaharap ng dalawang panig sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahapon. Ito ang balita ni Asher Cadavan Jr. Pinababa ng jeep dahil ayaw nila ng gulo. Ito ang pinanindigan ng driver ng public utility jeepney at ng kanyang asawa na umano'y namahiya at nagpababa ng isang pasahero dahil umano sa timbang nito. Sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, isiniad ng driver na si Ernesto Palisan na nakaalitan na rin nito ang pasahero. Sinabi ko sa kanya, baba ka kasi ayaw ang misis ko sa iyo. Nakasagutan na kayo, ayaw ka nang mag-away pa kayo ulit. Tapos, siya talaga ang nagwala una sa jeep, sir. Nagwala siya? Oo, nagwala. Iyak ka, dabog. Ngunit pinabulaanan nito ng pasaherong si Joy Gutierrez maging ang dati na umano nilang pagtatalo. Yung kasama ko po, siya po ang nagsabi kay tatay bakit niya po ako pinapababa. Kasi hindi po ako nagsasalita eh. Okay. Tapos sumagot po si tatay, ang sabi daw po ay ayaw daw po ng kanyang asawa. Ayaw ng kanyang asawa? Opo. Bakit daw po? Bawal daw po ang mataba sa jeep po nila. Bumaba daw po ako. Opo, kasi ako daw po yung nakaalitan po nila dati. Humarap naman sa pagdinig ang dalawang pasahero na nakasabay ni Joy noon at tumistigo laban sa driver. Sumakay po si Joy sa jeep. Maya't maya, parang narinig ko na nagagalit na po yung driver dahil pinabababa na po siya. Hindi po nagsasalita si Joy. Ako po yung magsabi kay Joy na huwag kang bumaba. Mali yun, discrimination yun, sabi ko.
Bunsod ng pagkakaiba sa mga salaysay, hiniling na lang ng pasahero ang paghingi ng tawad ng mag-asawa at pag-amin sa mga maling ginawa. Hihingi na sana ng pasensya ang driver ngunit mahigpit ang pagtutol ng asawa nito sa gustong mangyari ng pasahero. Dahil dito, plano ng pasahero na ituloy na lang ang pagsasampa ng kaso laban sa driver at asawa nito. Paghingi lang po ng tawad talaga yung gusto ko po ng maayos kasi kaso hanggang ngayon po napakataas pa rin po ng kanilang pride. So itutuloy na lang po natin yung kaso. Ipinag-utos ng LTFRB na magsumite ng notaryadong salaysay sa ahensya ang PUJ driver at pasahero maging ang may-ari at operator ng pampasaherong jeep para sa proseso ng formal na reklamo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa July 1, pagbabawalan na ng Land Transportation Office o LTO na pumasada ang mga tricycle na walang plaka sa Quezon City. Ang naturang polisiya, pinag-aaralan na ring ipatupad sa buong bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Magpapatupad na ang Land Transportation Office o LTO ng No Plate No Travel policy sa mga tricycle na pumapasada sa Quezon City. Simula July 1, hindi na papayagan sa nasabing lungsod ang pagbiyahe ng mga tricycle na walang plaka. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na address na ng LTO ang nasa 3,000 mga backlog ng plaka ng tricycle sa Quezon City. Ibig sabihin matuturing na colorum vehicle o nag-ooperate ng illegal ang lahang tricycle na papasada ng walang plaka. Dahil dito umaapela na ang LTO sa mga dealer na ibigay na sa mga may-ari ng tricycle ang kanilang plaka upang makasunod sa nasabing polisiya. Pinakikiusapan naman ng ahensya ang mga tricycle owner na ikabit na ang mga plaka para magamit at makaiwas sa abala. Pinag-aaralan na rin ng LTO na gawing nationwide ang pagpapatupad ng No Plate No Travel policy sa mga tricycle. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa Department of Transportation o DOTR kaugnay nito. Aabot sa 5,000 piso ang pwedeng ipataw na multa sa mga tricycle na mahuhuling pumapasada ng walang otorisadong plaka. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Entitled sa double pay ang mga empleyado na magtatrabaho sa araw ng Lunes, June 17, Idil Adha ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nakasaad sa Labor Advisory No. 8 ng ahensya ang computation sa payment of wages at panuntunan para sa regular holiday. Pirmado ito ni Labor and Employment Undersecretary Carmela Torres. Kung hindi papasok sa trabaho, 100% pa rin ng arawang sahod ang ibibigay ng employer sa empleyado. At kung on-duty pa rin sa regular holiday, 200% ng daily wage ang ibabayad sa empleyado. Sa bisa ng Proclamation No. 579, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 17 bilang regular holiday bilang pagunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Abiso sa mga motorista, pansamantalang suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila sa darating na Lunes, June 17. Ito'y dahil regular holiday ang araw ng Lunes, kalinsabay ng Idil Adha. Nangangahulugan ito na malayang makakabiyahe ang mga sasakyan sa Metro Manila sa June 17. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Pasig River Ferry System sa Lunes sa kabila ng holiday. Tututukan ng Department of Health ang pagdami ng mga kabataang gumagamit ng vape. Kaya naman, paigtingin ng kagawaran ang paggamit ng Quitline 1558 para sa libreng therapy sa mga nais huminto ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Pabata na ng pabata ang nauhumaling sa paggamit ng nakakamatay na vape at paninigarilyo. Kaya ngayong National No Smoking Month, tututukan ng Department of Health ang pagtugon sa dumaraming bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape.
sa pamamagitan ng puspusang information dissemination ng kagawaran ng kalusugan at iba pang ahensya na masamang maidudulot ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Ayon kay Dr. Maria Encarnita Blanco Limpin, isang espesyalista sa baga mula sa Philippine College of Chest Physicians, ang vape at sigarilyo ay parehong nagtataglay ng masamang chemicals na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa baga at sakit sa puso. Kasi gusto namin maparating yung impormasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magulang, pati yung mga kabataan natin, na huwag silang basta maniniwala, no, doon sa sinasabi ng industry na less harmful ang vape. No? Kaya ngayon ang sinasabi namin talaga na ang pag-vape ay parehas lang ang masamang idudulot, no, tulad ng sigarilyo. Ayon pa kay Dr. Limpin, dapat maagapan agad ang mga naninigarilyo at gumagamit ng vape dahil posibleng kumalat pa ito at magdulot ng komplikasyon sa katawan ng pasyente. Pero ang mahirap yung pumunta na sa dugo, sa sirkulasyon, sa sistema natin. So yung cancer-causing agents na yan, pwedeng mag-create ng pagbabago sa lahat ng cells natin. Mapapuso, mapabaga, mapabibig, liver, o kaya yung sikmura. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na may libreng programa ang kagawaran sa mga magnanais huminto sa paninigarilyo at paggamit ng vape. Tumawag lang sa kanilang quit line number na 1558. May libreng therapy din para sa mga gustong mag-quit o huminto sa paninigarilyo at pag-vape. Makipag-ugnayan lamang sa quit line number 1558 upang mabigyan ng payo para sa paggagamot. Ang programa po ng DOH at ng Lung Center of the Philippines ay ang Quit Line. So just dial 1558. Ito po ay libreng serbisyo para sa naninigarilyo o nagve-vape na gustong huminto ng paninigarilyo. Dadaan muna sa 8 hanggang 12 counseling session ang pasyente para ma-assess kung talagang desidido nang siyang huminto na manigarilyo at mag-vape. Pagkatapos ay sasailalim naman siya sa 6 na buwang therapy at iba pang rehabilitation intervention. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Paigtingin naman ng Department of Education o DepEd ang kampanya nito na ituro sa mga mag-aaral sa buong bansa ang masamang epekto ng paninigarilyo at paggamit ng vape products. Sinabi kahapon June 14 ni DepEd Assistant Secretary Dexter Galban na bagamat kasama na sa old curriculum ang pagtuturo ukol sa panganib na dulot ng paninigarilyo o pagbe-vape, magiging mas malakas ang magiging estratehiya ng kagawaran para mamulat ng husto ang mga kabataang Pilipino sa nasabing bisyo. Aniya sa Revised Kindergarten to Grade 10 Curriculum o ang matatag K-10, isasama sa iba't ibang subject sa klase ang mga paksa tungkol sa vape at tobacco. Ituturo sa mga estudyante ang mga paraan kung papaano makakaiwas sa impluwensya ng paninigarilyo o pagbe-vape katulad ng mga nakawiwiling aktibidad na magpapaunlad sa kakayahan at prinsipyo ng mga kabataang Pilipino. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-20 anibersaryo ng World Blood Donor Day na napapanahong pagkakataon upang pasalamatan ng mga blood donors sa buong mundo na nagliligtas buhay ng mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Ito rin ay isang napapanahong sandali upang tugunan ang mga patuloy na hamon sa ligtas na pagsasali ng dugo at makahikayat ng marami pang blood donors. Ito ang balita ni Jed Neresina. Na-diagnose ako na may leukemia. Yun nga, kung di ako masasalin ng dugo, mamamatay ako. Cancer sa dugo. Ito ay isa sa sakit kung saan kinakailangan ng pasyenteng masalina ng dugo. Gaya na lang ni Alan Flores na may sakit na leukemia. Sinabi niya na malaking bagay ang dugo para sa kanya dahil kung hindi siya masasalinan ay maaari siyang bawian ng buhay. Talagang napakahalaga ng dugo na masalin sa akin. Halimbawa na lang, bumaba yung red blood cell ko. Ang level niya, normal niyan, 150 dapat.
Pag nag-60 na ako, yun nga, kailangan masalina na ako. Kasi ang mangyayari nun, nararamdaman ko para akong aatakihin sa puso pag mababa na. Umabot ng 5 buwan ang kanyang chemotherapy kung saan kada sesyon ay nangangailangan siya ng reserbang mga dugo na isasalin sa kanya. Aniya kung wala siyang makuhang bag ng dugo ay hindi maaaring matuloy ang schedule ng nasabing chemotherapy. Kaya naging malaking tulong sa kanya ang sistema ng ospital kung saan siya nakakonfine noon. Ayon kay Alan, kinakailangan lang na may mag-donate ng dugo sa nasabing ospital para siya ay makakuha ng dugong kanyang kailangan. Kailangan doon, meron kang pondong dugo para kung emergency nasasalinan ka, meron silang meron kang magagamit para isalin sa'yo. Kailangan may pondo ka. Maski any blood type, merong mag-donate. Tapos yun, basta may pondo ka, any blood type pwede. Ngunit may pagkakataon na hirap din talaga silang makahanap ng maaaring mag-donate ng dugo para sa kanya. Ay, pag wala talaga, bibili ka. Ganun, doon ka. Ang option mo sa Red Cross or any na pwede kang bumili. Kapag ganito ay gumagastos sila ng nasa 1,500 pesos kada bag ng dugo na mabigat aniya para sa kanila. Ang World Blood Donor Day na naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa pangangailangan ng dugo upang magligtas ng mga buhay at i-highlight ang patuloy na pangangailangan para sa regular na donasyon ng dugo upang makamit ang universal na access sa ligtas na pagsasalin ng dugo. Ayon sa World Health Organization, karamihan sa mga tao ay maaaring magbigay ng dugo basta't maayos ang kalusugan. Mayroong ilang mga pangunahing pangangailangan na kailangang matupad upang maging isang donor ng dugo. Ang isang blood donor ay dapat nasa pagitan ng 18 at 65 taong gulang. Kailangan din na may timbang na hindi bababa sa 50 kilograms. Dapat ay nasa mabuting kalusugan din sa oras ng blood donation, kung saan hindi ka maaaring mag-donate kung ikaw ay may sipon, trangkaso, namamagang lalamunan, sakit sa tiyan o anumang iba pang impeksyon. Kung nagkaroon ka kamakailan ng tattoo o body piercing, hindi ka maaaring mag-donate ng 6 na buwan mula sa petsa ng pamamaraan. Kung bumisita ka sa dentista para sa isang maliit na procedure, kailangan mong maghintay ng 24 na oras bago mag-donate. Para sa malaking procedure, maghintay ng 1 buwan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng unang public appearance ang British Princess of Wales na si Kate mula nang inanunsyo ang kanyang cancer diagnosis. Dadalo ito sa annual trooping The Colour Parade kasama ang mga anak. Makikita rin ito ng publiko sa balcony ng Buckingham Palace. Inihayag ang plano sa isang health update mula sa princess na sumailalim sa chemotherapy treatment. Ang parade ng ang isa sa pinakamalaking royal events ngayong taon. Muling inihalal ng South Africa's Parliament si Cyril Ramaphosa bilang presidente ng bansa. Kasunod ito ng isang landmark coalition deal sa pagitan ng African National Congress o ANC at opposition parties. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Ramaphosa ang bagong koalisyon at tiniyak sa mga botanteng makakaasa ang mga ito sa mga lider na magtutulungan sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan. Patuloy sa paghahanap ang Greek officials sa nawawalang American tourist na mag-isang nag-hiking sa isla ng Amorgos. Ayon sa local officials, Martes ng hapon, June 11, nang mawala si Albert Calibet, 59 years old. Iniulat ng kanyang kaibigan ang pagkawala nito matapos na hindi makabalik mula sa hiking. Nangyari naman ang disappearance ni Calibet ilang araw matapos na mawala at matagpuang wala ng buhay ang British television presenter na si Michael Mosley sa Greek island ng Symi. Hindi dapat baliwalain ang bukol sa maselang bahagi ng mga lalaki. Maaari itong magdulot ng sakit na kung tawagin ay testicular cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano.
Ang testicular cancer ay isang uri ng cancer sa mga lalaki na karaniwan sa mga edad 15 hanggang 35 taong gulang. Karaniwan sa sintomas nito, bukol o pamamaga ng itlog at kung minsan ay pagsakit nito. Pag sinabing testicular cancer, ito yung cancer doon sa itlog or yung doon sa bayag ng isang lalaki. So, kadalasan, marami itong mga symptoms minsan, pero minsan pwede ring wala. Ito yung bukol doon sa itlog or sa bayag. Hindi po kasi normal na magkaroon ng bukol doon sa bayag or sa itlog ng lalaki. Kasi ang normal na appearance po nito ay dapat ito ay smooth at wala tayong nakakapang any lumps or any bukol doon sa area na yon. Bagamat delikado, kung maaagapan, maaari pa itong malunasan. Kaya paalala ng mga espesyalista na magkaroon ng tamang kamalayan at obserbasyon ang mga lalaki sa kanilang sariling sexual organ gaya ng mga testicles. Now, usually kung ang isang lalaki ay talagang alam niya kung ano yung katawan niya, makakapa naman niya yun kasi syempre naliligo, yung mga ganon. So, pag ito ay naramdaman, siguro magandang obserbahan. Pag hindi ito nawawala, talagang kailangan patignan na sa doktor. Dagdag pa ni Dr. Roy Justin Labriaga, bukod sa edad, karaniwan ring risk factor ang family history. So kadalasan pag nandun na sila sa tinatawag nating young adulthood, which is yung age bracket na 20 to 30s, pwede na nilang makita or maramdaman yung mga senyales na may bukol or cancer sa testicles. Kung meron kang relative na first degree o malapit sa iyo na may history ng testicular cancer, o di naman kaya kung ikaw ay kasama doon sa mga bata na hindi bumaba yung tinatawag nating testicles. So may mga ibang pasyente, hindi bumababa yun. Okay? Yung iba, naiiwan yung isa. So isa yun sa mga pwedeng risk factors din. At para sa iba pang impormasyon ukol sa testicular cancer, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Tensyon sumiklab sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kay Apollo Kibuloy sa Davao City. Mga otoridad, wala umanong search warrant sa pagpasok sa mga ari-arian ng religious leader. Walang or part na po ito ng procedures natin in serving warrants of arrest. Umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search warrant, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang 2. Panata ng Bagong Pilipinas sa bayan ng Binigga sa flag raising ceremony ng mga ahensya ng pamahalaan. Kautusan ng Pangulo para dito, tinuligsa. Well, hindi na to kailangan nonsense ito dahil unang-una meron na tayong constitutionally na mandated na na lupang hinirang at saka itong panatang makabayan na merong batas niya at saka naaayon niya sa konstitusyon. Panibagong batas na layong paalisin ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, inihain sa Senado. Pagban sa mga POGO, nasa desisyon ng Executive Department ayon kay Senate President Chis Escudero. Well, desisyon at pasayan ng executive branch, particular na rin ng PAGCOR. Pero sa pagkakaalam ko rin, karamihan o hindi man lahat ng hinuhuli nila sa Banban man o sa Porac ay puro illegal na pogo. Pang-apat na Wish 1075 bus inilunsad sa South Korea. Congratulations po dahil hindi lang po tayo sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Nandito na rin po tayo sa South Korea. Maraming salamat po. And congratulations to the whole team ng Wish Bus. Congratulations po. Keep on wishing! Let's go! We're very happy that we're here sa unveilingan po ng Wish Bus. It's a very big event and marami rin pong natatouch na lives ang Wish Bus. So very happy kami. And one of the reasons why Wish Bus was called Wish Bus, hindi lamang po
para magdala sa inyo ng musika. Kung hindi sa isang maliit na paraan ay makapag-grant ng inyong mga wishes. Kung ano man po ang aming higit na maipaglilingkod sa inyo. 6 na supporters ni Apollo Kibuloy na umatake umano sa mga pulis na nagsilbi ng warrant, kakasuhan ng Philippine National Police. Mga pulis na umaresto sa KOJC members, kakasuhan naman ng religious group. We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them. Yung obstruction of justice. Pagbuhos ng Pogo money sa kampanya, isa sa pinangangambahan ng COMELEC. President Ferdinand Marcos Jr. hinamon ng isang mambabatas na magsalita na laban sa Pogo. Actually po, hindi lamang Pogo politics ang ating kinatatakutan. Yung narco-politics ever since na andyan yan at kasama rin yung gambling politics. Dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga Pogo. Operator ng jeep na nang body shame sa isang pasahero, ipinatatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng komemorasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Vice President Sara Duterte dumalo ng selebrasyon ng Independence Day sa Davao City. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Malaking porsyento ng mga Pinoy walang tiwala sa China ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Mga residente sa mga barangay na nasa 8-kilometer danger zone sa La Castellana, Negros Occidental, pinayagan ng makauwi. Chinese military badges, GPS trackers at bolts natagpuan sa illegal Pogo hub sa Porac, Pampanga. Paunang dagdag na 64 na sentimos kada kilowatt-hour na bayarin sa monthly electric bill. Ipatutupad na ng Meralco ngayong buwan. Ngunit singil sa kuryente sa susunod na buwan, inaasahang bababa na. Hinala ng pagkakaroon umano ng mga espiya ng China sa mga Pogo, hindi inaalis ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasunod ng pagkakadiskubre ng mga Chinese military badge at uniform sa Lucky South 99. Operasyon ng mga Pogo malapit sa EDCA sites, kinumpirma ng PAOK. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group inatasan ng korte na magsagawa ng forensic digital examination sa mga gamit na nakuha sa mga Chinese national na naaresto ng CIDG noong May 29. Mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado na pagkasunduan sa pulong ni na House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero. It gives us the opportunity to align our priorities. This is an opportunity for us, for both houses to deepen our working relationship with one another. 3 overseas Filipino workers kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa Kuwait ayon sa Department of Migrant Workers. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbantang gagawa ng legal action laban sa mga sumugod na pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Direktor ng Police Regional Office 11 at 14 pang opisyal at tauhan ng PNP inalis sa pwesto kasunod ng operasyon sa KOJC compound.
may mga inisyo po na warrants of arrest sa kanila kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po, yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Pag-uwi sa 13 Pilipino na nasawi sa sunog sa Kuwait, pinoproseso na. Tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng sunog, tiniyak ng Overseas Workers Welfare Office o OWA. But the priority at this stage is repatriation of human remains and the safety and well-being of the 2 in ICU and the 6 who are safe, and they will also be repatriated in due time. At bagong National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago tututukan ng cybercrime at pagpapabilis ng issuance ng NBI clearance. Lalo na yung speedy issuance ng clearances, no? Isa na yan, pupuk po kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam. So yan ang pupukpukan ko as much as possible. At sa salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8, na nagsasabi, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Davis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.